Breaking news mga kabayan, Pilipinas nagsalita sa China tungkol sa Typhoon missile na dineploy sa Pilipinas. Pangalawang breaking news, Armed Forces of the Philippines nagmamadali na ng military modernization. Pati mga submarines target na rin. Pangatlong breaking news, China kinabahan sa pagdating ng US Navy destroyer sa Taiwan Strait. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang Pilipinas ay nagbabalak bumili ng karagdagang military hardware upang i-modernize ang kanilang arsenal, kabilang ang karagdagang BrahMos missiles mula sa India at least 2 submarines. Ayon sa Chief of the Armed Forces noong Miyerkules, ang Pilipinas ay nasa third phase na ng modernization program na tinatawag na Horizons. Itinalaga nito ang $35 billion para sa pagpapalakas ng puwersa sa susunod na dekada bilang paghahanda sa pag-counter sa military force ng China sa rehiyon. Ayon kay General Romeo Browner, ito ay isang pangarap para sa amin na makakuha ng at least 2 submarines. Isa kaming arkipelago, kaya kailangan namin ang ganitong uri ng capability dahil talagang mahirap ipagtanggol ang buong arkipelago kung walang mga submarines. Noong 2022, bumili ang Pilipinas ng $375 million na BrahMos anti-ship missile system mula sa India at may mga order pa para sa karagdagang unit. Sabi pa ni Browner, makakakuha kami ng mas marami pang system ngayong taon at sa mga darating pang mga taon. Ang Pilipinas ay nauna nang nagsabi na ito ay nagbabalak kumuha ng mga mid-range missiles at least 40 fighter jets upang palakasin ang defense capabilities nito. Sa iba pang mga balita, ayon sa NSC o National Security Council noong Biyernes, walang ipinangakong commitment ang Pilipinas sa China na alisin ang US Typhoon missile system na ipinadala sa bansa mula pa noong Abril ng nakaraang taon. Ipinahayag ni Assistant Director General Jonathan Malaya, tagapagsalita ng NSC, ang pahayag na ito matapos magsabi si Guo Jiakun, tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng China, na nilabag ng Pilipinas ang pangako nito na pansamantala lamang ang deployment ng missile system. Sabi ni Malaya sa isang press briefing sa Manila, kasama ang iba pang Philippine security officials. Hindi kailanman ipinangako ng Pilipinas sa People's Republic of China na aalisin namin ang Typhoon missile system. Wala kaming ipinangakong anumang commitment sa PRC tungkol dito. Sinabi ni Guo Jiakun sa isang press briefing sa Beijing noong Miyerkules na paulit-ulit na binabaligtad ng Pilipinas ang mga sinabi nito. Ayon pa sa kanya, pinaliwanag na ng Pilipinas ng maraming beses ang tungkol sa introduction ng Typhoon system, kung saan sinasabing pansamantala lamang ang deployment at aalisin din ang system pagkatapos ng mga relevant military exercises. Ngunit nilabag nila ang mga pangako at nagsabi na magkakaroon sila ng sariling mid-range system at ilalagay ang mga deterrent capabilities at ililink ang South China Sea issue sa Typhoon system. Ayon naman kay Malaya, ang Beijing ay nagiging deceptive sa pagbibigay ng pahayag tungkol sa deployment ng US missile system sa Pilipinas dahil ang China rin ay nagsasagawa ng mga routine military trainings kung saan dinedeploy o sinusubukan nila ang ilan sa kanilang mga ballistic missiles. Dagdag pa niya, sa bawat pagkakataon na nagsasagawa ang PRC ng mga test na ito, hindi kami nagsasalita, hindi kami nagkokomento, hindi kami nagbigay ng pagpuna sa patuloy na improvement ng kanilang mga offensive capabilities. Kaya't sa tingin namin, deceptive ang ginagawa ng PRC na magkomento tungkol sa aming karapatang paunlarin ang aming mga defense capabilities habang patuloy din nilang pinapalakas ang kanilang mga offensive capabilities. Samantala, sa iba pang mga balita, sa mga nakalipas na oras, kinumpirma at kinundena ng China ang presensya ng isang grupo ng mga US Navy vessels na dumadaan sa disputed Taiwan Strait
Ito ang kauna-unahang deployment ng isang US destroyer malapit sa Taiwan waters ngayong taon. Mahigpit na minomonitor ng Eastern Theater Command ng PLA ang passage na ito, na nag-issue naman ng isang statement tungkol sa presensya ng American warships. Ayon sa China authorities, ang mga barkong kasangkot ay ang Arleigh Burke-class destroyer na USS Ralph Johnson at ang Pathfinder-class oceanographic survey ship na USNS Bowditch na nag-navigate sa Taiwan Strait mula noong Lunes hanggang sa kasalukuyan. Bilang tugon, nag-deploy ang PLA ng undisclosed naval at air forces upang i-monitor ang mga barkong pandigma ng US sa buong panahon ng pagdaan nito. Kinumpirma ng Ministry of Defense ng Taiwan na ang 62 military aircraft at 17 warships ng China ay nag-operate sa paligid ng Taiwan sa loob ng 48 hours habang dumadaan ang mga barkong pandigma ng US sa strait. Sa perspective ng Beijing, ang Taiwan ay isang inseparable part ng kanilang teritoryo at ang resolution ng issue ay nananatili bilang internal matter. Ayon sa mga opisyal ng China, ang presensya ng mga US Navy units ay nagpapataas ng mga security risks sa rehiyon. Ayon sa spokesperson for the US Indo-Pacific Command na si Navy Commander Matthew Comer, gayunpaman, sinabi ng US Navy na ang pagdaan ay isang north to south transit routine sa pamamagitan ng strait. Ang transit ay naganap sa isang koridor sa Taiwan Strait na beyond sa territorial seas ng anumang coastal state. Idinagdag pa niya na sa loob ng nasabing koridor, ang lahat ng bansa ay maaaring makapagsagawa ng mga freedoms of navigation at mga overflight, maging ang iba pang mga bagay na nakabatay sa international law na related sa mga nasabing sea freedom. Pumunta naman tayo sa mga balita sa Ukraine at Russia. Simula pa lamang ng walang awang pagsalakay ng Russia sa Ukraine, halos nagmamakaawa na si Pangulong Volodymyr Zelensky sa mga Western allies na magbigay ng mga tangke upang tulungan ang depensa ng Ukraine. 1% lamang ng lahat ng mga tangke ang hiningi ni Zelensky habang nagsasalita sa pambihirang pagpupulong ng mga pinuno ng Estado at pamahalaan ng NATO sa Brussels, Belgium noong March 24, 2022. Ngunit halos 1 taon ang lumipas bago dumating ang unang mga tangke sa Ukraine. Dagdag pa, ang kabuang bilang ng mga tangkeng naihatid ay hindi man lang malapit sa hinihinging 1% ni Zelensky, na tinatayang nasa humigit kumulang 1,100 tanks sa 2024. Ngunit sa kabila ng mga pagkaantala, hadlang at limitasyon, matagumpay na ginamit ng Ukraine ang mga matagal nang inaasam na tangking Western-made at nagpapakita ng teknolohikal na husay at makabagong taktika ng puwersang Ukrainian. Sa kaisipang ito, tuklasin natin kung anong mga tangke ang natanggap ng Ukraine mula sa mga Western allies, alin sa mga ito ang operational pa rin at paano sila ginamit sa labanan. Isang tunay na suntok ng demokrasya. Ganito inilarawan ni Andrei Yamak, head of the office ni Zelensky, ang pagdating ng mga unang Western-made tanks sa Ukraine noong 2023. Ngunit ano nga ba ang espesyal sa mga tangkeng ito? Bakit gustong-gusto ng Ukraine na magkaroon ng mga ito? Sa katunayan, mayroong humigit kumulang 900 na tangke ang Ukraine noong nagsimula ang pagsalakay. Hindi naman sila nakukulangan ng mga sasakyang pandigma. Ang mga tangkeng ito ay nakapagtala pa nga ng ilang kahangahangang tagumpay sa unang mga araw ng pagsalakay. Isang halimbawa ay ang pagkubkob sa Chernihiv. Sa labanang ito, ang pinakamahusay na brigada ng tangke ng Ukraine ay matagumpay na naprotektahan ang lungsod ng Chernihiv sa kabila ng malaking kalamangan ng 41st Combined Arms Army ng Russia na may 20,000 troop at daan-daang tangkeng T-72. Kaya't bakit napakahalaga ng pangangailangan ng mga tangke mula sa kanluran? Simple lang talaga. Ang mga Western-made tanks ay mas mataas ang teknolohiya kumpara sa mga tangkeng gawa sa Soviet na ginagamit ng Ukraine sa ilang mahalagang aspeto. Ngunit bukod sa pangangailangan ng mas mahusay na mga tangke, kailangan din ng Ukraine ng mas maraming tangke upang ipagpatuloy ang kanilang matapang na depensa laban sa pagsalakay ng Russia.
Kung si Zelensky ang masusunod, ang bilang ng mga karagdagang tangke ay nasa pagitan ng 300 at 500, mas mababa kumpara sa inisyal na hinihinging 1%, bagamat ang kabuuang bilang ng mga tangkeng natanggap ng Ukraine ay mas mababa sa parehong hiningi. Bawat karagdagang tangke ay nagkaroon ng epekto sa labanan. Ang mabilisang pagtingin sa mga tangkeng ito at ang kanilang mga espesipikasyon ay magpapakita kung bakit. Umpisahan natin sa pinakakaraniwang tangkeng gawa sa kanluran na ginagamit ng militar ng Ukraine. Ang Kampfpanzer Leopard 1 ay ang pangunahing tangke ng labanan na dinisenyo ng Porsche at orihinal na ginawa sa kanlurang Alemanya. Noong ipinakilala ang Leopard 1 noong huling bahagi ng 1950s, ito ay kumatawan sa isang makabuluhang pag-unlad ng tank technology dahil sa pagtuon nito sa mabisang mobilidad, bilis at lakas ng armas sa halip na heavy armor protection. Ang Leopard 1 ay maaaring maglakbay ng bilis na hanggang 40 miles per hour. Nakakaunting tangke lamang noong panahong iyon ang makakasabay. Ang tangke ay mayroong kahangahangang armas na may malakas na 105mm Royal Ordnance L7A3 rifled gun bilang pangunahing sandata na sinamahan ng mga advanced fire control system na nagpataas ng katumpakan at kakayahan sa pag-target. Pagdating sa armor, ang Leopard 1 ay protektado ng medyo lipas na 70mm rolled homogeneous armor na nagbibigay ng pangunahing proteksyon laban sa maliliit na armas at mga splinter ng bala. Ngunit hindi ito idinisenyo para makayanan ang direktang tama mula sa mabibigat na anti-tank na armas. Ito ang dahilan kung bakit ang ilang mga eksperto ay itinuturing ang Leopard 1 bilang ang tangkeng may pinakamaliit na proteksyon sa digmaan sa Ukraine, madalas na nangangailangan ng karagdagang baluti. Sa kabutihang palad, marunong ang mga puwersang Ukrainian kung paano mag-upgrade ng tangke ng mahusay. Isang mahalagang kasanayan lalo na't malaki ang kanilang fleet ng Leopard 1 tanks. Maging sa mga pamantayan ngayon, ang Leopard 1 ay nananatiling kapansin-pansin dahil sa balansing disenyo at operational versatility na ginagawang isang mataas na respetadong platform sa mundo ng militar. Magandang balita ito para sa Ukraine na nakatanggap ng nasa pagitan ng 100 at 270 ng mga tangkeng ito mula noong 2023. Ang Alemanya, Denmark at Netherlands ang mga nangungunang nagbigay ng mga tangke sa mga kaalyado ng NATO sa Ukraine, na ang Alemanya lamang ay nangakong magbibigay ng 88 na unit noong February 2023. Ang dahilan kung bakit may malaking agwat sa pagitan ng pinakamataas at pinakamababang pagtataya ay ang katotohanang ang mga pledges ay madalas na ipinamamalita ng mga donor, habang ang aktwal na paghahatid ay madalas na itinatago upang mapanatili ang seguridad ng operasyon at maiwasan ang higit pang tensyon o reaksyon mula sa Russia. Pagdating naman sa bilang ng mga Leopard 1 tanks na operational pa rin sa Ukraine, malaki rin ang pagkakaiba ng mga pagtataya. May ilang ulat na nagsasabing 12 ng mga Leopard ang nasira, nawasak o iniwan sa Ukraine. Ipinapalagay ng iba na halos naubos na ng Ukraine ang mga tangkeng ito. Ngunit pagdating sa konkretong ebidensya, alam lamang natin ang tungkol sa isang Leopard tank na tinamaan ng mga artileryang mula sa Russia sa Kupiansk at kalaunan ay iniwan ng mga tripulante nito mula sa 44th Ukrainian Mechanized Infantry Brigade. Bagamat hindi natin alam ang eksaktong bilang ng mga Leopard 1 tanks na natanggap at nawala ng Ukraine, alam natin kung aling mga bersyon ang kanilang ginamit. Ang pinakakapansin-pansing version ay ang Leopard 1 A5 model, isang upgraded na version ng standard Leopard 1 tank na may mga pagpapabuti sa fire control systems, performance ng makina at karagdagang proteksyon ng baluti. Ang bersyong ito ay may pinahusay na night vision capabilities na epektibo sa mababang liwanag na mahalaga para sa mga operasyon sa dapit hapon o gabi. Ang iba pang mga bersyon ng Leopard na ginamit sa Ukraine ay pangunahing mga binago at derivative na sasakyan na binubuo ng mga espesyal na configuration para sa iba't ibang pangangailangang operasyon.
Gumamit din ang mga puwersang Ukrainian ng Berger Panzer II Armored Recovery Vehicle para sa pagbawi at pagkukumpuni ng mga nasira o napinsalang tangke at iba pang sasakyan sa larangan ng digmaan. Ang Pioneer Panzer II Dax Engineer Tank ay ginamit para sa mga gawaing pang-engineering sa larangan ng digmaan tulad ng pag-aalis ng mga hadlang, pagtatayo ng mga posisyon ng depensa at pagkukumpuni ng infrastruktura. Ginamit din ang Berger Armored Vehicle Launched Bridge upang magbigay ng mobile bridging capabilities para sa mga agwat na hanggang 65 feet width. Ang YCENT-1MC Multifunctional Tracked Armored Platform ay ginamit para sa iba't ibang mga gawaing pang-engineering at logistic na ang pangunahing prioridad ay ang paglilinis ng mga mina. Ang Norwegian-made NM189 Armored Engineer Vehicle ay ginamit para sa mga gawaing pang-combat engineering na mahalaga para sa tagumpay ng operasyon sa larangan ng digmaan. Ang sumunod sa Leopard 1 na tamang-tama ang pangalan na Leopard 2 ay nakapasok na rin sa militar ng Ukraine. Gaya ng inaasahan, ang Leopard 2 ay isang makabuluhang pag-upgrade mula sa Leopard 1. Ang Leopard 2 ay unang dinevelop sa kanlurang Alemanya noong 1960s bilang bahagi ng MBT-70, isang pinagsamang proyekto ng Amerika at kanlurang Alemanya na naglalayong lumikha ng bagong henerasyon ng pangunahing mga tangke ng labanan. Sa kasamaang palad, ang proyektong ito ay tila hindi magtatagumpay mula pa sa simula dahil sa mahinang komunikasyon at koordinasyon sa pagitan ng mga kalahok. Gayon din sa magkakaibang mga pangangailangan ng hukbong sandatahan ng Estados Unidos at German Bundeswehr. Bagamat umatras ang Alemanya mula sa proyekto noong 1969, ginamit nila ang mga kaalaman at teknolohiyang nakuha mula sa proyekto ng MBT-70 upang sa huli ay independently ma-develop ang Leopard 2 tank. Ang kapansin-pansin, gayon din ang ginawa ng Estados Unidos. Muli nitong itinutuon ang mga pondo at teknolohiya sa pagbuo ng isang tangke na itinuturing ng maraming eksperto bilang pinakamahusay na pangunahing tangke ng labanan sa buong mundo at ito'y na-deploy na sa Ukraine. Hulaan kung aling technological marvel ito. Sa ngayon, ilarawan muna natin ang mga espesipikasyon ng Leopard 2 na hindi nalalayo sa kahangahangang Leopard 1. Kilala ang Leopard 2 sa mahusay na kombinasyon ng firepower, mobilidad at proteksyon. Kaya't isa ito sa pinaka-epektibong pangunahing tangke ng labanan sa mundo at natural sa digmaan sa Ukraine. Pagdating sa firepower, ang Leopard 2 ay merong 120mm Ryan Metal L55 smoothbore gun na nagbibigay ng pambihirang katumpakan. Ang baril na ito ay kaya ring magpaputok ng iba't ibang uri ng bala, kabilang ang armor-piercing, fin-stabilized discarding sabot, AFP/FSDS rounds, at high-explosive anti-tank heat rounds. Ang tumpak na pag-target at mabilis na pagpapaputok ng mga advanced na armas na ito ay posible kahit nasa galaw dahil ang tangke ay may mga sopistikadong fire control systems at thermal imaging. Pagdating sa mobilidad, ang Leopard ay kayang umabot sa pinakamataas na bilis na 40 miles bawat oras sa mga kalsada habang pinapanatili ang liksi sa iba't ibang uri ng lupa. Kahanga-hanga ang bilis na ito, lalo na't ang Leopard 2 ay medyo mabigat na tinatayang may timbang na humigit kumulang 70 tons. Siyempre, hindi magiging posible ang ganitong bilis kung wala ang malakas na 1,500 horsepower MTUM 873 KA501 diesel engine, isang makabuluhang pag-upgrade mula sa nauna nitong bersyon. Ang isa pang malaking pag-upgrade na nagtatangi sa Leopard 2 mula sa Leopard 1 ay walang duda ang armor nito. Ang Leopard 2 ay may advanced composite armor na nagbibigay ng matibay na proteksyon laban sa iba't ibang banta, kabilang ang 125mm penetrator ammunition na pinaputok mula sa 1 milya ang layo. Ang tangke ay may mga advanced na sistema ng depensa, kabilang ang mga smoke grenade launcher at infrared jammers na tumutulong upang kontrahin ang pagtukoy ng kaaway at mapabuti ang kaligtasan sa labanan. Ayon sa ulat, mayroong higit sa 2,000 na mga highly advanced na Leopard sa mga arsenal ng Europa at Canada.
na may pinakamababang presyo na humigit kumulang $6 million bawat isa. Sa kabuuang 2,000 unit na ito, ang Ukraine ay nakatanggap ng higit sa 1% na nabanggit ni Zelensky sa simula ng pagsalakay, na may mahigit 130 Leopard 2 na dumating sa Ukraine.